Hayaan mong baguhin ka ng banal na Espiritu. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 19, verses 1 to 8, and I read it for you. While Apollos was in Corinth, Paul passed through the inland regions and came to Ephesus, where he found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you became believers?" They replied, "No. We have not even heard that there is a Holy Spirit." Then he said, "Into what then were you baptized?" They answered, "Into John's baptism." Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Altogether, there were about 12 of them. He entered the synagogue and for 3 months spoke out boldly and argued persuasively about the kingdom of God. May mga tao pong kontento na sa mukhang tama na pananampalataya. Umaaten ng misa, marunong magdasal, alam ang ilang aral ng Diyos. Pero kung titingnan ng buhay, parang walang pagbabago. Parang umiikot lang sa routine ang lahat. Pero hindi talaga nagiging bago ang puso. Sa ating pong pagbasa, nakatagpo si Pablo ng ilang alagad sa Efeso. Tinanong niya sila, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya?" Sumagot sila, "Hindi pa nga namin narinig na may Espiritu Santo." At dito nagiging malinaw ang hamon ng teksto. May pananampalatayang hindi paganap. May paniniwalang hindi pa buhay na buhay. Binautismohan lamang sila sa bautismo ni Juan, isang bautismo ng pagsisisi, paghahanda at pagtingin sa darating na Mesiyas. Maganda po yun, pero hindi pa buong karanasan ang bagong buhay kay Kristo. Kaya ipinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo at nang sila'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, doon sila tumanggap ng Espiritu Santo. At may nangyaring tanda. Nagsalita sila sa ibang wika at nanghula. Palatandaan na ang Diyos ay hindi lang naglilinis, kundi nagbabago at nagbibigay buhay. Napakatindi po ng hamon na ito. Posible pa lang nasa bahagi tayo ng pananampalataya pero hindi pa sa kabuuan. Posible pa lang alam natin ang tungkol kay Jesus pero hindi pa talaga siya ang nagpapagalaw ng buong buhay natin. Posible pa lang relihiyoso tayo pero hindi pa talaga pinapahintulutang baguhin ng Espiritu Santo ang ating puso, ugali at mga desisyon. Ang Espiritu Santo ay hindi dagdag lang sa buhay Kristiyano. Siya ang buhay mismo ng Kristiyano. Kapag wala siya, ang pananampalataya ay nagiging routine. Kapag siya ay naroon, ang pananampalataya ay nagiging lakas, tapang, kapayapaan at pagbabago. Kaya ang tanong ay hindi lang naniniwala pa ba ako, kundi pinapayagan ko ba ang Diyos na baguhin ako araw-araw? May mga bahagi ba ng buhay ko na sarado pa rin sa Kanya? Galit na ayaw kong pakawalan, bisyong ayaw kong talikuran, pride na ayaw kong magpakumbaba, o pananahimik sa kabutihang dapat kong gawin. Ang kwento sa Efeso ay paanyaya na mas malalim na conversion o pagbabago. Hindi sapat ang alam natin tungkol sa Diyos kung hindi naman siya ang gumagalaw sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi static. Ito ay patuloy na nagbubukas ng sarili sa Espiritu Santo. Hindi tayo tinawag para maging bahagyang Kristiyano lamang, kundi para maging taong ganap na binabago ng Espiritu Santo araw-araw.
Manalangin tayo. Espiritu Santo, buksan mo ang aming puso sa mas malalim na pagbabalik loob. Alisin mo ang anumang pananampalatayang panlabas lamang at gawing buhay at totoo ang aming relasyon kay Jesus. Baguhin mo kami araw-araw hanggang ang buong buhay namin ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.